Humigit kumulang 50 estudyante ng Parañaque National High School ang dinala sa ospital matapos umanong himatayin sa gitna ng earthquake drill magtatanghali kanina. May report si Rida Reyes. Rida? Yes, sinapagyan ang nasagawang earthquake and fire drill dito sa Parañaque National High School, Huertaan, Sambo Extension. Matapos makaranas ng pagkakilo at ang mag-aaral mula sa high school. Kwento sa atin ang principal ng eskwelahan kanina, bandang 10:30 hanggang 11 days daw nang simula sila sa naturang drill. At habang nakabilad daw sa araw yung mga bata, bigla na lamang daw nahimatay ang isang estudyante nito na si Kimberly Tita na ang ulit na-dehydrate daw at sobrang naisipan kaya raw siya nahimatay. Pero pagkatapos doon na mahimatay, bigla na lang nagkagulo dahil yung mga katabigan niyang kaklase ay medyo nagpanik na din. At sa hindi maipaliwanag ng kadahilanan, nagkuminta na rin daw ng pagkakilo. At iba naman daw ay medyo nabukad ng araw. Kaya bagay nagpanik na yung mga guro. At imbis na matapos ng matagumpay yung drill, kung mga nakatambay na ang bansa dito ay nagamit tuloy. Kaya yung limang estudyante ay naidirekto pinakamalapit sa ospital ng Parañaque. Doon ay nilapatan sila ng first aid at napag-alaman nga sa sa initial na pagsisiyasat doon sa mga bata, sila raw ay dehydrated at meron ng mga bata raw na hindi pa kumakain. At nakadagdag pa daw siya na masyado raw tirik daw yung araw ng mga panahon na yun dahil medyo magtatanghali, kaya naman daw marami sa kanila ang hindi na nga kinaya yung sobrang init kaya raw nahilo. At pero kanina rin ngayon, actually meron pa rin mga ibang mga magulang dito na nagpunta sa atin at medyo nagrereklamo. Ang sabi nila, kung regular naman daw na ginagawa yung earthquake drill, bakit daw itinapat pa ito kung kailan magtatanghali at magla-lunch break? Pero paliwanag naman sa atin, nung pamunuan ng eskwelahan, as a matter of fact, ay 9 AM naman daw talaga sinimulan yung earthquake drill. Pero dahil nga isa-isang pinabababa yung mga bata, kaya umabot daw hanggang mga around 10:30 hanggang 11 o'clock. Pero sa ngayon ay maayos naman na ang sitwasyon dito dahil yung 50 bata na iniulat na nahilo kaninang umaga ay nadala na sa ospital at marami sa kanila ay umuwi na raw sa kanilang mga bahay. Rida, medyo hindi malinaw kanina yung linya ng telepono nung pinapaliwanag mo kung napaghandaan ba ng paaralan ng ganitong klaseng drill. Ngayong ito sa pinakamalaking public high school. So parang hindi ba sapat ang kanilang preparasyon knowing na tirik nga ang araw at gagawin ito magtatanghali kanina? O tama yan, Sino. Actually, every month naman daw, gumagawa naman daw talaga sila ng earthquake and fire drill. So ngayon daw talaga, alam daw talaga ng mga estudyante at ng mga magulang nila na may nakaschedule na drill ngayong araw. 9 o'clock ang schedule, pero yun nga, dahil nga isa-isa pang pinababa yung mga bata, dahil nga 1,300 din ang populasyon ng mga high school students dito. Siyempre, bumilang din daw yan ng oras hanggang sa mga around 11:30 na raw nabilad sa araw yung mga bata habang hinihintay na matapos yung isinasagawang drill. Pero gayon pa man, siyempre, aminado naman sila, yung pamunuan ng school, na nabilag nga sa araw at inabot ng tanghali. In fact, 9 to 4 nga daw yung schedule yung naturang drill at unsami nga at natapos pa ng mas aga dahil sa nangyari. Okay, maraming salamat, Rida Reyes.